Hello guys, good morning. Day 26 ng vlog natin sa ating first batch ng tilapia. Ayan, after nag-change, water change tayo kahapon, lagay tayo ng asin. Ayan, maganda na yung kondisyon nila, bumalik na sila sa magandang kondisyon. Ayan, nag-minimize ako ng pagkain kahapon. Ayan na sila, bumalik na sila, nag-water change lang tayo kahapon. Napansin nyo kahapon sa vlog natin kahapon na hindi sila masyadong lumalangoy. Tapos nung pinakain na natin, hindi na sila kumakain masyado. Wala na, mahirap sila kumain. Ngayon malakas na sila ulit kumain. Ganun lang natin pag nakita ka na ng yung changes sa behavior nila, doon ka na mag water change kahit na hindi schedule ng water change mo. Ayan, bumalik na yung gana nila. Ganun lang tayo magbantay sa alaga natin na tilapia. Water change ng 30 or 50%, depende sa gusto nyo. Tapos lagay din ng asin. Malakas na ulit sila kumain. Ayan. Ayan, maganda na yung kondisyon nila. Kahapon nag-alala ako kasi nag-iba yung galaw nila eh. Dahil yun sa ulan kahapon, kasi 3 or 4 days yata yun, nag-straight na umuulan siya lagi. O kapag umuulan siya, nalalagyan kasi siya ng tubig ng ulan dito. So yung ulan kasi, ang tubig ng ulan acidic kasi yan, meaning acidic na yung wala siyang minerals ba, yung pH level niya yung pH level niya yung parang nagka-crash. So laging naulanan yung tubig mo, yung pH level niya nagche-change, hindi na naging stable. So dyan na papasok na yung ammonia niya, nagche-change na yung ammonia niya to toxic. Magiging toxic na yung ammonia niya dahil sa nag-change ng pH level mo. Saka pag change ng ammonia, ayan na, susunod na yung nitrate. Yung solve dyan is water change lang. Sila busog na. Alerto tayo lagi sa alaga natin na tilapia. Alerto tayo sa mga changes ng mga behavior nila. Kaya gusto ko yung tilapia ko na yung pan ko, na clear yung pan ko para nakita ko agad kung ano na yung sitwasyon sa loob ng pan ko. Kasi kapag ito hindi to clear, green water to, hindi ko alam yung galawan nila. Nakikita ko lang sila sa ilalim, hindi ko na nakikita. Try natin dito. Okay naman sila, malaki din. Hintayin natin na lalaki.
goldfish. Kaya sila dito, malaki yung laguyan nila eh. Guys, I hope yung na-experience ko dito, ma-apply nyo sa pond nyo. Kapag nabantayan nyo na mahina na yung kain nila, yan, time to water change na. Nakalagay ka ng asin. Pero kapag laging nangyayari yan, laging nangyayari talaga yan, na halos every week na, tingnan mo yung water source mo, o tingnan mo yung mga pakain, pinapakain mo, tingnan mo yung daily nila na, tingnan mo. Meron kang napapansin na bago sa pond mo, na nung okay pa sila, tapos meron kang ginawang bago sa pond mo, yun yung siguro yung dahilan kung bakit nangyayari yun sa pond mo, yung bago mong in-apply. Sige, dapat meron kang document doon. Isa din tong ito din ginagawa ko ngayon, documentation din to, para matrace ko kung ano yung ginagawa ko everyday. Yan, kapag meron akong activities na nagawa bago, sinishare ko dito. Kapag meron akong in-apply bago, meron akong, para matrace ko kung ano yung na-change ko, para kapag merong changes sa behavior ng isda ko, meron akong suspect. Yun pala yung meron pala akong in-apply dito bago nung kuwan, tapos yan na, nagbabago na yung gana ng pagkain nila. So far wala naman akong binago, same lang yung pagkain. Yung binago ko lang dito, pinalakasan ko lang yung filtration ko. As far as I know, wala naman nangyari, mas gusto pa nga nila eh. Tapos mas clear pa yung tubig ngayon. Okay guys, thank you sa lahat. Tsaka keep up the fish keeping.